Ebanghelyong karirinig lang natin, tinanong niya ang nagsisimba, sino sa inyo ang gustong maghirap, magutom at kamuhian ng iba? Pakitaas ang kamay. Siyempre, walang nagtaas. Kaya tanong uli ng pare, ngayon, sino naman sa inyo ang gustong maging mayaman, dahil may makakain at pinagigiliwan ng madlang ipon? Siyempre pa, hindi lang isang kamay ang itinaas, dalawa pa. Malamang mga kapatid, kung tatanungin ko rin kayo noong tinanong ng pare sa kwento, ang resulta, pareho lang. Pero, ano itong sinasabi ni Jesus na mapalad daw ang mga dukha? Mapalad kayong nagugutom, mapalad kayong mga tumatangis, kayong pinapuputan, ipinagtataguyan at pinaalimura. Mapalad kayo, sabi niya. Ano ang point? Ibig bang sabihin ang pagiging mahirap at walang makain ay tanda ng biyaya at pagpapala ng Diyos? At kung sino naman yung may pera at laging busog, yun yung tinatawag na isinumpa. No? At pinagtas sila ng tadhana. Baliktad naman yata. Pero muli, ano nga ang punto? Sa katunayan mga kapatid, lahat ng mga karanasang nabanggit, gaya ng kahirapan, gutom, pagtangis, ang kamuhian ka, ipagtaguyan at alimurain, ay iba't ibang mukha lamang ng kasamaan sa mundo. Different faces of evil, ika nga. Kahit sinong magulang, hindi mo naman pagnanalisan ng iyong anak na daranasin ang mga karanasang iyan. At lalo naman ng Diyos, hindi po niya papangarapin ito para sa ating kanyang mga anak. Kaya muli, ang tanong, ano yung point niya? Ano yung mensahe ni Kristo? Bakit niya sinabi ang mga katagang ito? Ang susi po, the key for us to understand, ang susi para maunawaan natin ng tama ang mga katagang narinig natin sa Ebanghelyo ay matatagpuan sa linya na idinagdag sa kahuliang pagpapala o di kaya beatitude. Sabi ni Jesus, mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo ay pinapuputan, ipinagtataguyan, inaalimura. Dahil sa anak ng tao, dahil sa Panginoong Jesucristo, dahil sa ating pananampalataya. Kaya, ang una pong mensahe na mahuhugot natin sa ating Ebanghelyo sa araw na ito, yung mga nakahanda daw na tanggapin at isin, maging anumang pagsubok at kahirapan, bunga ng kanilang kagustuhang maging tapat na alagad ng Diyos. Sila ang tunay na alagad at sila ang pagpapalain pagdating ng takdang panahon. Sabi pa nga, maganap kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyayari. Yung kakayanin niyong harapin maging ang pinakamabigat na pagsubok dahil sa inyong pagsunod sa Diyos. Malaki ang inyong gantimpala sa langit. Inuulit ko natin, hindi ko sinasabing masama ang yaman. Ngunit, kung ito ang nagiging hadlang sa ating pagsunod sa Diyos, kung ito ang nagiging dahilan para ikaw ay mapariwara, sana naman malinaw ang pipiliin mo. Diyos pa rin ang iyong
Siyempre, money. Hindi ko. No? Aanhin mo. No? Kaya di ba, natapos na ng Chinese New Year. No? Pagkaya mo sa iyo yung nice. No, anong sinasabi? Money for you. Hindi. Anong sinasabi nila? Kung i-factory, saan tayo mo? Aanhin mo itong perang inaabot ko. Kung nakaratay ka naman. No? Sa higaan ng buwan ng may karamdaman. No? Yan ang sinasabi ng Panginoon. So, imayanan mo. Pero, kung naging hadlang iyan sa ating ugnayan, sabi ni Jesus, pumili ka. Money or life. Pangalawa, mga kapatid, matapos daw po ang isang misa, tumakbo itong bunsong anak sa kanyang nanay at nagre-reklamo. Bakit? Inaasar daw siya ng kanyang kuya. Nang marinig daw ito ng kanyang kuya, promes ito lang sabi, "Uy, salamat ka sa akin, inaapi kita, pinapaiyak kita. Di mo ba narinig ang Ebanghelyo? Mapalad daw ang mga kumakangis at pinaapi," sabi ng kuya. No? May point kaya siya. Pero ang pangalawang mensahe po para sa atin, bagamat hinahamon tayo maging matiisin at mapagparaya sa first message, pinapaalala din po sa atin ngayon ni Jesus na huwag naman tayong maging dahilan ng pasakit sa ibang tao. Sa halip, tulong-tulong dapat tayong makaahon sa kahirapan. Isan ang gutom at kalungkutan sa mundo sa pamamagitan ng pagmamalasakit at paglaban sa mga ugaling mapanakit at mapang-insulto. Paghariin po natin ang pagpapatawaran at paggalang. Tandaan po natin, sa isang version po itong beatitude sa tinatawag, yung narinig natin, version ni San Lucas, pero sa version po ni San Mateo, may dinagdag siya. Sabi niya, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God." Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila ay ituturing na mga anak ng Diyos. Huwag kong maging dahilan ng pasakit. Huwag tayong maging dahilan ng hirap ng iba. Sa halip, iksan po natin ang kahirapan at kalungkutan. Paghariin ang malasakit at paggalang. Maging instrumento ng pagkakaisa at pagkakasundo. Halimbawa na lang pumasok ka sa isang sitwasyon at umalis ka doon. Masasabi mo bang nag-improve yung sitwasyon? O baka naman nung dumating ka, nakangiti sila lang. Pag-alis mo naman lahat luhaan. Noong dumating ka, nagkakaisa-isa silang lahat. Pero nung nakisaw-saw ka, may nagkawatak-watak yung mga magkakaibigan. Huwag maging dahilan ng hirap at pasakit sa iba. Kagaya ni Kuya doon sa kwento. Panghuli, para po lalo nating maunawaan ang mensaheng bigay ni Jesus. Kasi sinabi rin niya, "Apa ninyong mayayaman," na ang ibig sabihin ay kaawa-awa kayong mayayaman. Kaawa-awa kayong mga busog. Kayong mga nagsisitawa ngayon. Sa apa ninyo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao. Para rin maunawaan natin itong second part ng Beatitudes, kinakailangan din po natin balikan yung unang pagbasa sa kung saan sinabi ni Propeta
Jeremias, ito ang sinasabi ng Panginoon. Parurusahan ko ang sino ang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa. Sa lakas ng mga taong may hangganan din naman ang buhay. Madaling sabi mga kapatid, kaawa-awa daw po ang mga taong nakasalalay ang ligaya at sinusukat ang saysay ng buhay batay lamang sa papuri ng mundo, batay lamang sa palakpak ng mga tao, batay lamang sa mga natamong makamundong yaman at karangalan. Kasi nga sabi, may hangganan ang buhay, maglalako at lilipas din ang lahat ng ito. Kung yun ang iyong inaasahan, kung doon nakabase ang kahulugan ng iyong buhay, kawawa ka. Bakit? Mawawala na ang lahat ng iyan. Ang mensahe ay sana bubulit po natin ang ating panahon at lakas sa mga yamang pangmagpakailanman, mga yamang natatamo sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Ayon po sa isang alamat, bago po siya mamatay, nagbilin daw po itong si Alexander the Great. Ano yung kanyang bilin? Sabi niya, kapag dinadala niyo na ako sa aking huling hantungan, kapag pinaparada niyo na ako patungo sa aking libingan, gusto ko, sabi niya, nakalawit ang aking mga kamay sa magkabilaang gilid ng aking kabaho. Yan yung kanyang request. At bakit? Dahil gusto niya ipaalala sa lahat ng makakita na wala kang madadala anumang ari-arian o kapangyarihan sa iyong pagpapala. Wala kang bitbit na isinilang dito sa mundo at wala ka rin magbibitbit sa iyong pagpanaw. Muli po ang mensahe ay mag-ingat po tayo. At baka di natin namamalayan ay nagiging Diyos na natin, sinasamba na natin at nakasalalay na sa mga ari-arian at yaman lamang sa ating mga luho sa buhay at popularidad lamang at hindi sa Diyos ang ating buhay. Sabi nga po, ni St. Teresa of Avila, sa isang sinulat niya na tula, nada de turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia, todo lo alcanza. Quien Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Malalim po na Tagalog yun. Sabi ko natin sa English. Ang ibig sabihin, let nothing disturb you. Let nothing frighten you. All things pass away. May mga pagsubok pa ba? May mga problema pa ba? Lilipas din iyan. God never changes. Patience obtains all things. He who has God finds he lacks nothing. God alone suffices. Kapag ang Diyos ang nasa iyong buhay, pakatandaan, sapat na ang Diyos. Kaya ano mga mensahe ang mapupulot natin sa ating mga pagbasa sa araw na ito? Mga mensahe na may magsilbing gabay sa ating pagharap ng panibagong linggo. Una, kung nakahanda daw po tayong manatiling tapat
sa ating pananampalataya sa kabila ng maaaring panunliksa at pang-aapi ng iba. Sa bandang huli, atin pa rin naman ang huling halakhak. Dahil ang tapat sa Diyos sa kabila ng hirap, buhay na walang hanggan ang nakalaan. Second, bagamat tayo ay tinatawag na maging matiisin at matyaga sa kabila ng mga pagsubok, huwag naman din po sanang mangyari na tayo naman ang maging sanhi ng hirap at pasakit ng iba. Saan naman po ang ating ginagawa, pairaling ang respeto, malasakit at pangunawa. And last, maging ikaw man ay mayaman o mahirap, makapangyarihan o simpleng tao lamang, alalahanin po natin sana na hindi po tayo darating sa punto na di na natin kailangan ang Panginoon. At kung sisikapin po natin na lagi siyang gawing bahagi ng ating buhay, sa dagdag panahon, babatiin niya tayo at sasabihin, anak, hindi ka aba, hindi ka kaawa-awa. Halika't tanggapin mo ang iyong walang hanggang daigdigan. Sa ngalan